So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back again dito sa aking YouTube channel mga katangos. Medyo na-miss ko rin mag-vlog. And yan, ano naman bago. Actually guys, ang reason kung bakit ako nandito sa rooftop and gumagawa ng kahit papano vlog ngayong araw na to ay kung sa na-miss ko mag-vlog. Marami akong personal things na ginagawa mga katangos na. And tagal ko na naman hindi nakapag-upload. And hindi ko alam kung kailan ko rin ito may upload. Pero I try my best to do more. Not actually quality content, pero content again. Ay, sorry na interrupt kasi may mga ginawa kasi ako dito. So yun guys, ulitin ko lang no. So, what is up sa inyo mga katangos, and welcome back again dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay wala rin naman ako talagang masyadong gagawin. And na-miss ko lang din talagang gumawa ng content, gumawa ng vlog, gumawa ng usapan and everything. Alam ko naman wala nakakami sa akin dito sa YouTube, pero gusto ko na lang din sigurong i-share yung mga bagay-bagay sa inyo, no. Tagal ko pa lang nawala guys, no. May mga ilang buwan din, no? Tatlo or 2 buwan din ako nawala or something. So ngayon, eto na nga. Bakit ang tagal ko ulit nawala? At ito na lang siguro, pinakamagandang tanong. Bakit ako pawala-wala sa YouTube at hindi ako nagiging consistent sa pag-upload? Actually, hindi ko rin talaga alam. Pero kung susumahin at tatanungin nyo talaga ako ng mas malaliman pa, ang reason kung bakit medyo pamatay-patay ako sa paggawa ng content, it's because of may mga pinagdaanan talaga ako, guys, lately. As in, hindi man lately, itong buong taon na to. Hindi itong taon na to last year until now. Napakarami kong pinagdaanan lately, to be honest. Actually last year until now, na mga personal struggles ng mga patanda na mga batang patanda, mga ganun. So ako kasi sa ngayon guys is sa age ko na 28 years old, I'm still a student. Estudyante pa rin ako guys until now. And until now hindi pa rin ako gumagraduate. And ayun, sobrang dami ng pressures na nangyayari. Naiisip ko na tama pa ba to? Masyado ng late na nag-aaral pa rin ako, ilang taon na ako, wala pa rin akong patunayan and everything. Yun. And sa mga sitwasyon na yun, hindi ko kayang matuwa, hindi ko kayang mag-enjoy, hindi ko kayang magsaya kasi basta nape-pressure talaga ako guys actually. So thankful pa rin naman ako sa parents ko, kila tita, sa mga tito ko na nagpapaaral sa akin, na hindi naman nila pinaparamdam sa akin yung pressure na yun. And so far pinagsasabihan lang nila ako na hindi na tayo patanda, hindi na tayo pa bata, patanda na tayo, ganyan. Dapat kahit paano nag-evolve ka rin. So nung time nakatahimikan ko, ng mga ilang buwan na nanahimik ako guys, no, sobrang dami talaga as in ng bumagabag sa isip ko that time. Yun nga, yung pressure, di naman siya nawala kahit pinagsabihan naman nila ako, at nararamdaman ko naman na hindi talaga nila ako pinipressure. Kumbaga para sa akin lang to kasi ewan ko, sa sarili ko parang may guilt na ako nararamdaman na ilang taon na ako, bakit ganito, bakit ganyan, yung mga ganon. So ngayon dumagdag pa yung mga iba pang ganap. May mga sa mga hindi nakakaalam po, actually hiwalay na po kami ng girlfriend ko. 1 year na po, 1 taon na po kaming hiwalay. So yung reason din siguro kung bakit parang medyo nawala at medyo nalaylo ako sa content creation, it's because of that situation. Simula nung mga panahon na nagkalabuan, nagkahiwalayan, parang
nawalan ako ng gana sa lahat ng galaw, sa lahat ng bagay, guys. So, ayun. Yun din siguro yung isa sa mga reason. Imagine, nakapag-vlog pa ako nung nag-Ilocos kami last year. Last year ba yun? Last year. Yun. So, nakapag-vlog pa ako nun. Nakapag-content pa ako nun. Diba nakita nyo naman siguro. Yun yung parang last na content ko na talagang na-enjoy ko. As in, masaya akong ginagawa. Pero, malungkot sa mga nangyari. Pero, di rin naman talaga mawawala yung lungkot. Kasi, hindi naman din talaga siguro biro yung pinagdaanan namin, no? Marami-rami rin kami mga masasaya at masasakit, mga malulungkot na pinagdaanan. Pero, wala eh. Ganun talaga. May mga nag-uumpisang natatapos din. May mga dumarating na umaalis din. Ganun talaga. It's normal. Normal. So, ngayon, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pressure, sa gitna ng lungkot, sa gitna ng lahat ng yan, guys, is siguro bukod sa parents ko, no? Bukod sa family, bukod sa mga kamag-anak, wala akong narinig na kahit isa man lang sa ilan sa mga kaibigan, ilan sa mga kakilala na nakamusta sa likod ng katahimikan ko sa internet, na alam naman nila lahat na maingay talaga ako pagdating sa internet. Halos sunod-sunod akong gawa ng video, halos sunod-sunod akong mag-content. Pero walang kahit na isa siguro nakapansin na about doon. Okay lang yun, walang problema yun dahil yun. Pero siguro yun na rin siguro yung ginawang way ni Lord para makipag-connect or makipag-communicate sa akin, guys. Yung kalagitnaan ng katahimikan na yun, yung mga times ng katahimikan na yun. Simula noon, I started to pray the rosary every day. I started to come back and attend masses every Sunday or every day. Minsan kasi nagde-daily mass ako talaga. And I'm so thankful kasi, guys, na yung katahimikan na yun, yung nagturo sa akin at naghatid sa akin sa direksyon na kung nasan ako ngayon, guys. Nandun pa rin yung pressures, well, nandun pa rin yung lungkot, yung pagka-miss and everything. Hindi naman mawawala yun, eh. May mga bagay na bumubulabog pa rin sa isip ko, na bumabagabag pala, sorry. May mga bagay na bumabagabag sa isip ko pa rin. Pero ngayon is I can smile. Diba? Kaya ko nang ngumiti, kaya ko nang makipag-communicate ng masaya, kaya ko nang makipagtawanan kahit may mga ganong bagay. Kasi nung mga panahon na yun, wala talaga, hindi ko talaga kayang nakakangiti ako, pero hindi yung alam mo yun, yung masaya, yung ngiti na natutuwa, walang ganon dati. So, yun. Sa dami ng pinagdaanan ko, guys, na mga ganong bagay, binigyan ako ng maliwanag at malinaw na direksyon ni Lord kung saan ako patungo. Tulad ng narinig ko na sinabi somewhere sa mga sermon ng hindi ko talaga maalala kung kaninong pari ko narinig yung sermon na to. Sinabi niya na lahat ng sakit, lahat ng pain, lahat ng bigat, lahat ng lungkot na nararamdaman natin everyday is part of our life or part ng plano ng Diyos para sa ating lahat, para sa atin. Kung ano man yung mga masasaya, mabibigat, malulungkot na pinagdaraanan natin, yung mga tinatawid natin ngayong na mga bagay-bagay, parte siya ng plano ng Diyos para sa atin. So, kung ano man yun, kung ano man yung pait na yan, may sarap din siyang mararanasan at the end of the day. Diba? Naniniwala ako doon kasi napagdaanan ko rin siya. And totoo na sa kalagitnaan ng dilim, sa kalagitnaan ng katahimikan ng paligid, guys, no? Doon mo mas makikita yung liwanag. Doon mo mas maliwanag na maririnig
yung boses ng Diyos na nagsasalita sa iyo na nandito lang ako palagi sa iyo, kasama mo. Yun lang guys, no, for today's video. Napakarami talaga ako ng gustong i-share din. Pero siguro sa mga susunod na videos na lang din. Yun, maraming salamat sa panonood mga katangos. And medyo maingay na talaga dito. Pasensya na. So yun, maraming salamat mga katangos. And I hope nagustuhan nyo itong video na to. And thanks so much sa panonood. Let's go.